Update naman po tayo sa epekto ng oil spill sa Bataan na nasa state of calamity na, kasama po ang ilang bayan at lungsod sa Cavite. Kausapin na natin si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Incident Commander ng Bataan Oil Spill Response. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Ma'am Connie, good morning po. Gaano ho katindi ba yung lawak na nito nung mga apektadong lugar dahil po sa oil spill sa Bataan? Yes, ma'am. Patuloy po yung ginagawa natin na mitigating measure and yung pong ating containment, Ma'am Connie. So yung tindi ay wala na pong tindi, Ma'am Connie. No? From the first 2 days po na na-monitor po natin ito, may nakita po tayo na 12 to 14 kilometers estimate ng stretch po ng oil sheen. As of the moment, Ma'am Connie, wala na po sa 1 kilometro yung oil sheen. Because of the proactive actions na ginawa po natin, kasama po yung SALVOR. Nagkandak po tayo ng recapping dito sa mga balbula at nasarihan na po natin ito. So, patuloy po yung boom laying po natin. 2 layer na po yung nilalagay natin. So, isa po sa SALVOR. At the same time, meron din po tayong 2nd layer sa Philippine Coast Guard posts po natin. I see. At ano naman ho ang resulta ng inyong investigation? May kinalaman ho ba sa smuggling o paihi ng sinasabi itong 3 barko daw na responsable sa Bataan oil spill? Well, Ma'am Connie, nung Monday po, nag-conduct na po kami ng coordination meeting. Katuwang po natin ang National Bureau of Investigation dyan at nagkasundo po kami that this will be a joint investigation. Patuloy po na kinakalap po natin yung mga datos, yung history po nitong mga barkong ito, ano po yung kanilang paglalayag, saan po sila nagpunta, may mga previous records na po ba ito, and things of that nature. So we just don't want to kumbaga medal dun po sa ongoing investigation. Eventually naman po, Ma'am Connie, after this one, we will provide you necessary information po. May mga efforts pa rin hubang ginagawa ang PCG para syempre lalo pang mapigilan po itong kumakalat na langis sa iba pang coastal areas, and we understand may mga dumating na rin po ng mga taga-US para tumulong po sa atin. May mga bagong equipment ho ba sila? Tama po yan, Ma'am Connie. Yung pong pagkalat ng langis, Ma'am Connie, almost every day nagpapakandak po tayo ng aerial surveillance. At ang namomonitor na lang po natin na oil sheen ay dito na lang po sa ground zero. The past 2 days po, nagpakandak po tayo ng aerial check po dun po sa mga may report na may mga oil sheen or oil slick na nakikita po. At wala na po tayong na-observe doon. In-invite din po natin mismo yung mga kasamahan po natin sa media para po sila ay makapaglayag, ma-check, ma-assess ang estado ng Manila Bay. So sila na po yung ating mga saksi na makakapagpatunay na yung pong oil sheen po talaga or yung oil spill na sinasabi nila at mga nare-report po ay wala na pong obserbasyon tayo dito. Doon naman po sa mga counterparts natin sa US Coast Guard at sa National Oceanic Atmospheric Administration ng US, ay dumating na po sila nung nakaraang araw pa po. Nagkaroon na po tayo ng pag-uusap at pagpupulong kung ano po yung mga approaches and strategies para po mas ma-contain natin itong oil spill sa may area po ng Bataan. I see, okay. Sa inyo pong estimate, gaano katagal pa ho ang mararanasan ng mga residente ng Bataan at Cavite dito po sa effect ng oil spill? We understand, sir, na napakahirap din talagang palutangin itong mga barko na ito. Tama po, Ma'am Connie. Ang approach po natin dito as yung scientific tayo, Ma'am Connie. We do not rush po yung mga actions taken natin. We always bear in mind that this is a 1.4 million liters of IFO. Kaya po ang ginagawa natin, tayo po ay nagiging maingat. Scientifico po ang approach natin. Always in coordination po tayo with the SALVOR kung ano po yung mas safe at mas secure po na gagawin natin. Pinaghahandaan po natin itong maigi. Kaya po tayo ay nag-invite na rin ng mga katuwang po natin dito po sa adhikain ito. Galing pa po sa mga ibang bansa at mga eksperto po na tumutulong sa atin. So, sama-sama po tayo dito. Tuloy-tuloy lang po ang Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang kawani ng ating gobyerno para po i-address ang epekto po ng oil spill. Hindi lang po para i-contain ito at yung epekto po niya sa ating mga mamamayan. Sir, marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Good morning. Yan po naman si Lieutenant Commander Michael John Encina ng PCG. May pa-Heroes Welcome Parade ang Manila LGU para kay Olympic double gold medalist Carlos Yulo
at kay world number 2 pole vaulter Ernest John E.J. Obiena. Hinihintay na lang kung kailan ang pagbabalik bansa nila. Bukod sa parada, makakatanggap ng 2 milyong piso si Yulo mula sa Manila LGU. Kalahating milyong piso naman ang para kay Obiena. Ang PAGCOR naman, tutumbasan ng 20 milyong piso ang 2 gintong medalya ni Yulo. 2 milyong piso naman ang matatanggap ni Ira Villegas mula sa PAGCOR dahil sa kanyang bronze medal sa boxing. Makakatanggap din ng pera ang mga coach at trainer nila. Update naman from Paris, matapos ang kanyang achievement, spotted si Yulo at ang kanyang girlfriend na enjoy sa ilang French cuisine. Muntik mahagip ng dumausdos na eroplano ang isang bystander sa golf course na yan sa Sacramento, California sa Amerika. Ayon sa ulat ng local media, nag-emergency landing ang eroplano ng magka-mechanical failure habang nasa himpapawid. Nagtamo po ng galos sa kamay ang piloto. Wala nang iba pang nasugatan sa insidente. Aabot na raw sa 3,000 ektarya ang nareclaim ng China sa South China Sea ayon sa Philippine Navy. Kasama riyan ang Subi o Zamora Reef na malasyudad na sa dami ng mga nakatayong gusali. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Dating bahura lang, pero ngayon naglalakihan ang mga nakatayong building at may runway pa. Isa lang ang Subi o Zamora Reef sa sinasabi ng Philippine Navy na 4 na major bases ng China sa South China Sea kabilang sa 3,000 ektarya ng dagat na kanilang nireclaim. Mas malaki pa yan sa City of Manila. Hindi naman masabi ng Navy kung gaano kalawak ang nareclaim ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Is there a creeping invasion? Yes, and this has begun since 1992. Their presence there is illegal. It has already been ruled by the Arbitral Tribunal. Binabantayan din ngayon ng Philippine Navy ang Chinese survey ship na San Hao na umalis sa Mischief o Panganiban Reef noong July 27. It has sailed through areas within Sabina Shoal and southern part of Sabina Shoal. We have informed the appropriate government agency about this. Nagdagdag din ang presensya sa lugar para alamin kung mga tao ang nagtatambak ng durog na bahura roon. Unusual pile-up of crushed corals. The Philippine government deployed a ship to monitor the activity there. Its presence is longer than the usual presence that we do. Sa ngayon, wala pang namomonitor na iligal na ginagawa ang Chinese research vessel, bagamat kahina-hinala umano ang zigzag pattern ng takbo. Pag nakita mo na innocent passage or freedom of navigation, continuous and expeditious, pag nagsisigsag ka, may ginagawa ka ibang bagay. Nasa 20 nautical miles ang layo ng San Hao sa Escoda Shoal, kung nasaan naman ang monster ship ng China Coast Guard. What do we do? Challenge and challenge and challenge. Yes. Just that? Yes. And if it warrants the filing of a diplomatic protest by the appropriate agency, in this case DFA, there is a procedure to give them all the data that they need. Wala tayong tinataboy talaga? Hanggang challenge lang talaga tayo? Yes. Why? Why? We don't want to escalate the situation. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa taga ang isang senior citizen sa Negros Occidental matapos singilin ang may utang sa kanya. Sa Bacolod City naman, nahulikam ang away kalsada ng 2 lalaki. Ang may init na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa dashcam video na ito, kita ang lalaking nakaputing t-shirt na naglalakad. May bitbit siyang kahoy na itinatago sa kanyang likuran. Maya-maya, makikita ang isa pang lalaki na naka-stripes na tumatakbo at biglang nadapa. Dito na nagpambuno ang 2 sa gitna ng kalsada at napapalibutan ng mga sasakyan. Navideohan rin ang suntukan ng 2 lalaki. Kuha ang insidente sa 27 Lacson Street sa Bacolod City sa gitna ng mabigat na trapiko. Nasaksihan ng traffic personnel at deputy chief ng Bacolod Traffic Authority Office ang insidente matapos na rumisponde sa traffic incident. Sangkot sa aksidenteng sasakyan ng naka-stripes na lalaki sa video. Ang nakaputing t-shirt hindi raw bahagi ng aksidente pero nagalit umano matapos sampasin ng lalaking naka-stripes ang sasakyan niya. Pundo ang lalaki, nagwa siya sa sasakyan, nag-approach siya sa akon. Siling niya, ginhampak yang akon sa sasakyan, nagupigid. This is a police matter. Wait for the police and file a blatter. Abi ko tapos na. Dinalang 2 lalaki sa Police Station 2 sa Bacolod City.
Hindi na pinangalanan ng pulisya ang nakaputing lalaki at naka-stripes na nagkaayos na. Number one is nga be patient. Kung may aksidente, normal nga ma-traffic kita sa dalanon. Number two, kapangabay kami nga layo pa lang, switch lanes na kamo. Natagpuang patay ang isang lalaki sa kanal sa Talisay, Cebu madaling araw nitong linggo. Nakitang may mga tama ng bala ang 25 anyos na biktima. Kahapon, sumuko sa pulisyang suspect na isang barangay tanod. Base sa investigasyon ng pulisya, natukoy na personal na galit ang dahilan ng krimen. Motives na accordingly na ay personal grudge. Pero doon sa profile ng ating biktima ay previously na may mga incident na reported siya na isa siya sa mga nagpo-proliferate ng disposal ng illegal drugs. Git naman ang suspect na tanod. Nagkaaway sila dahil sa 17,000 pesos na utang na hindi binabayaran ng biktima. Self-defense daw ang kanyang ginawa matapos siyang paputokan ng baril ng biktima. Napuputahan ko niyan, nakapa ako. Punit ako magasin, ako nang gisaksak mo, tagtirahan lagi na ko siya. Humingi ng tawad ang suspect sa pamilya ng biktima. Handa raw siyang harapin ang isasampang kaso. Patay ang isang lalaking 60 taong gulang matapos pagtatagain sa Calatrava, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, pumunta ang biktima sa bahay ng suspect na si Elias Jory para singilin ang utang na 2,000 piso. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa hanggang sa nagtalo sila at tagain ng suspect ang biktima. Nakakulong na sa Calatrava Police Station ang suspect na walang pahayag. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Puno na ang Provincial Hospital sa Aklan dahil sa dami ng may mga dengue. May hanggang 500 pasyente na sa Dr. Rafael Tumbocon Hospital. Karamihan ay may dengue. Lampas yan sa bed capacity nito na 400. Sa buong probinsya ng Aklan, mahigit 1,100 na ang naitalang kaso ng dengue ngayong taon at isa na ang nasawi. Pinangangambahang darami pa ang dengue cases dahil sa pagbubukas ng mga eskwelahan, lalo't panahon ngayon ng tag-ulan. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.